Isang masayang araw naman sa ating lahat mga boss. Boss GTV ka pala. Nagbabalik sa pag-vlog. So for today's video mga boss, makakalungkot lang na balita kasi itong binuksan kong shop ng cell shop dito lang sa tabi ng aking shop ito. Isasara ko na naman. What? Kasi po binibili yung pwesto. Binibili itong pwesto nung kakilala namin kasi nga walan sila ng pwesto. So kinulit nila yung may-ari na bilhin nila. So itong tinayo natin na cell shop, kung napanood nyo yung binlog ko to nung paano namin nilinis from madumi to ganitong itsura, ay kakalungkot isipin. Aalisin ko na naman mga boss. So, kasi nag-desisyon yung may-ari na ibenta. Ako gusto ko rin sana talagang bilhin tong pwesto, kaya lang ayaw kong sumugal kasi nagre-renovate nga dito sa may palengke ng Guagua, baka madama itong pwesto dito. So ang pinakiusap ko na lang huwag kaming paalisin muna dun sa dati kong pwesto dun sa ito. Dati nakasabat to Binutas lang namin ulit para maging ganito. Pero dati na kasing ganun na may daanan talaga doon. So yun nga mga boss, from nakita niyo tong inayos ko yan hanggang dito, bumili pa ako ng istante, ginawa ko pa itong mga repairing table, kinulungan ko talaga to shop. So mangyayari, ililigpit, hindi ko alam kung saan ko dadalhin na itong mga gamit na to kasi nga nagdesisyon yung may-ari na ibenta doon sa kakilala namin. So ang mangyayari na ito mga boss, ililigpit ko na talaga yung mga gamit. So ipangsiksikan ko lahat ng ibang gamit doon sa maliit na shop doon sa kabila. So itong mga pinagawa ko, mga repairing table, hindi ko alam kung saan ko dadalhin. Grabe kasi yung alam mo yon, yung pinagamit na nga sa'yo ng may-ari tapos biglang merong bibili. Dahil nakita siguro nila maganda yung pwesto, napaganda natin. Na-open kasi natin ang buo to mga boss. Kung makikita nyo, na-open natin to. Dati naka-close, sarado tsaka marumi. Dati kasing frozen meat shop. So na-open natin, nalinis natin. From madumi ito naging ganito kadisente na cell shop. So kakalungkot lang na isipin, isasara natin ulit. Mapapalitan to ng ng mga tindang plastic. Kung nagsusweldo na sana sa ayos dito sa pagbablog natin, bakit hindi natin isugal, di ba? 1.5 million lang naman hinihingi dito sa shop. Kaya lang ayaw ko sumugal kasi malaking pera pa rin yun. Kung kukunin man ng gobyerno itong pwesto, lugi ka. So yun lang ang napagdesisyonan, talagang bilhin nung pero nakiusap ako na wag muna kaming paalisin doon sa aking pwestong maliit habang maghahanap pa ako ng talaga Alam nyo ba na almost 15 years na kami dito sa shop, sa maliit na shop na yun. Diyan ko na napaaral yung mga bata. Mag-graduate na si Samsam ng grade 12. So nanggaling lahat yan dito sa may pwesto sa kabila na maliit na shop. Yung anak ko si AJ, napapanganak lang nung malipatan namin dito. So almost 15 years na kami dito sa palengke. So nakakalungkot na isipin kasi ginawa yung palengke. Ito sa harap na ito, yung sa harapan na itong kinakatayuan ko to, yung sa harap na to, pinapalis na lahat ng mga nagtitinda. Yung pinapalis na yun, yung
yung kakilala namin, sila bumibili kasi wala silang malilipatan. So yun nga, yung nakita nyo sa FB siguro, yung Victory Mall. Yun yung gagawin sa harap. Hindi ko alam kung matutuloy yung Victory Mall kasi na-testing yung lupa malambot daw. Hindi ko alam kung anong plano na dyan. So dahil sa nagre-renovate lahat dito sa palengke ng Guagua, apektado lahat ng mga may pwesto. So kami nga, okay na sana kami dito sa dito sa pwesto namin dahil pinagamit na nga ng may-ari, kaya lang meron pang na gustong bilhin kasi may-ari gusto na rin maalis ng sakit ng ulo. Kaya magre-renew ng permit, binibigyan siya ng problema. So kaya yun, napag-desisyon niya na ibenta talaga. Yun lang mga boss, naikwento ko lang sa inyo kasi nakakapanghinayang yung ganda nung pwesto kapag nakita niyo ito mga boss. Maganda talaga yung pwesto dito. Subukan kong lumabas doon sa kabila. Iikot naman kasi may gamit akong gimbal Try natin kung makakaikot yung camera. Hindi siya makaikot. Ito yung pag 360. Yan mga boss. Yan ang likod. Ito yung harap namin. So yan, inaayos yung palengke ng Guagua. So kaya apektado lahat ng mga nagtitinda. Yung mga iba na-relocate na napunta na dun sa bagong palengke ginawa. So ito yung sa atin mga boss. I-backcam ko mga boss. Hindi pala pwedeng ipa-backcam. Yan. Tapos street shot natin na maliit. So, yan. Dito yan. Ito yung pinaka-shop natin. Pwedeng umikot. Diba, ang ganda sana. Kaya lang, wala. Hirap sumugal Gusto ko sana talagang, gusto ko sana talagang bilhin yung shop. Kaso ang hirap. Nasa renovation yung palengke, tapos may nakausap na ako. Next year, gagalawin daw talaga yun dito. Pero kung may extra sana akong pera na o nagsusweldo na ako dito sa mundo ng pagbablog, bakit hindi i-try mamaya next year or next 2 years pa nila bago gawin. Pero yun lang. Paki-follow nyo sana ako sa aking YouTube channel, Boss GTV. Yung sa Facebook page ko po, Team Boss GTV mga boss. Follow nyo lang ako doon and like nyo lang yung mga video. Yun lang po. Sinare ko lang yung saloobin natin. Sayang kasi. Di mo talaga inaasahan yung mga dumarating na pagbabago sa buhay mga boss. Tulad nito, alam mo nang nakapwesto ka, ginamit mo na yung pwesto, tapos biglang magbabago. Saktong naka-1 buwan lang tayo dito sa pwesto na to. So talagang hindi mo talaga inaasahan yung kapalaran ng isang tao. May magbabago at may magbabago sa mga nangyayari sa buhay mo. Kaya ako, kahit na hindi ako tinitigilan ng pagsubok, tuloy lang. Wala ka makikitang baka sa pagmumukha ko na
nalulungkot o ano. Basta tuloy lang ako lumalaban sa buhay, sa hamon ng buhay. Kung anong maging pagbabago, harapin natin. Medyo nakakapagod na rin mga boss, pero bawal mo itong sukuhan. Pwede ka naman magpahinga, pero wag na wag mong susukuan ang hamon ng iyong buhay. Oo, parang nakakatawa. Matatawa talaga kung sino makakakita sa'yo. Kasi from inayos mo sa napakagandang pwesto, tapos ngayon babaklasin mo na naman, tatanggalin mo na naman yung mga inayos mo. Hindi biro po yung ginastos ko dyan. May gastos din po yan, pero napagdesisyonan na tanggalin ko lang ng walang bayad. Kaya dapat sa hamon ng buhay, dapat matatag ka mga boss, kasi kung ikaw ako, di ko alam kung kakayanin mo na maging kalmado. So sa sitwasyon ko, puro pagpaparaya mga boss. Ang hirap ng ang hirap ng mapagkumbaba ka. Talagang titiisin mo lahat ng pagsubok. Sa sitwasyon ko ngayon mga boss, meron din po akong anxiety. So pilit ko nilalabanan kasi yung lungkot at ewan ko, talagang napakahirap. Meron kang anxiety pero nangyayari sa iyo yung mga ganito. So talagang kung mahina ang tao, talagang bibigay ka. Pero sa sitwasyon ko, nilalabanan ko lahat. Basta't patuloy lang ako sa lahat ng hamon ng buhay. Alam ko naman na simula pa lang kasama ko na yung ating Panginoon, na hindi ako pinababayaan. Bakit patuloy ako nabubuhay sa mundong ito? Sa dami ng pagsubok na dumating sa aking buhay, patuloy pa rin akong nabubuhay sa mundong ito mga boss. So alam ko, lahat ng dumarating na mabigat na pagsubok sa akin malalampasan ko kasama ang ating Panginoon Diyos. Dalangin ko sa ating mahal na Panginoon na bigyan niya ako ng lakas ng loob para lumaban sa hamon ng buhay boss. Nagpapasalamat ako sa aking mahal na asawa dahil mula't simula kasakasama ko siya na lumalaban sa anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay. Nagpapasalamat din po ako sa Team Boss G, sa mga pamangking ko na laging nakasuporta sa akin. Alam nila kung ano mga nangyayari sa aking buhay dahil sila mga kasama ko palagi sa pag-aayos at ngayon sa pagbaklas ng mga aming inaayos mga boss. Lagi kong pinasasalamatan yung mga pamangking ko mga boss, pati si Seng Seng, yung tropa namin, na di ako iniiwan. Pag nag-call ako sa kanila, nag-text, kailangan ko ng tulong, lagi silang nakasuporta. Agad-agad pinupuntahan nila si Boss GTV mga boss. Inililipat ko dito sa kabila yung mga inayos ko mga boss, yung mga display na accessories. So binalik ko dito sa kabilang shop, dito sa maliit na shop, kasi pansamantala dito tayo ulit habang nag-aantay ako ng ibang mapupwestuhan. So itong maliit na shop na to, sabi ko nga sa inyo dun sa unang nabanggit kong video, 15 years na ako dito. So dito na talaga
nagsimula ang lahat ng ni Boss G sa pagsi-cellphone. Kasing edad na ng bunso ko to na si AJ, mga boss, 15 years na yung shop. So sa makikita nyo dyan sa video ko, mga boss, siya mga binuo kong repairing table. So kailangan ko ng baklasin, so hindi ko alam kung saan ko na naman ilalagay itong mga to kasi maliit na rin yung space dun sa bahay. Pero pipilitin pa rin natin may iuwi. Pero yung isang repairing table ipapasok ko pa dun sa loob, mga boss. So makikita nyo dito sa video, mga boss, sinasara namin yung daan, yung pintuan sa kabila, kasi nga ay balak nang lumipat nung bibili, mga boss. So hindi pwede natin hindi sabatan to kasi puro gamit yun nasa atin, maraming gamit dun sa loob, kaya kailangan natin lagyan ng sabat itong pintuan, mga boss, para for safety na rin, mga boss. Nanghihinayang lang ako sa mga ginastos ko kasi gumastos din ako dyan, hindi rin biro, mga boss. Pero napagdesisyonan lang na tanggalin ko lang yung gamit ng walang bayad. So talagang yun yung nakakapanghinayang talaga, mga boss. Lalo na rin yung pagod, sakripisyo nito mga Team Boss G sa pagtulong sa akin sa pag-ayos. From pinaganda mo, nilinis mo, from marumi na nilinis mo, tapos napaganda mo, tapos ngayon ito binaklas mo na lahat para isara. Kaya nakakatawa yung nakakatawa talaga yung nangyayari sa kapalaran ko, mga boss. Sa likod ng mga ngiti ni Boss G, nakakubli yung mga problema. Iniipon ko lang yan, boss. Pero kinakaya ko pa rin. Sino ba naman hindi manghihinayang sa mga ginawa mo, di ba? Para ka lang nag-aksaya ng pera, hindi mo naman pinupulot yung pera. Alam nyo bang yung pinampagawa ko rin dyan inutang ko rin yun. So siyempre dun sa mga nakakakita sa ginagawa ko, nagtataka at nagtatanong din. Sa kabila ng pagpapaganda ko, tapos to sinara ko, siyempre magtataka yung inutangan mo, bakit ko sinara? Sabi ko may bumibili na. So ito na nga, mga boss, dumating na yung araw na sinara natin yung ating bagong bukas na pwesto. Kasi binili nga, hindi ko lang binili o binibili pa lang, pero nag-decision na tayo na sara. So wala na, yung nakita nyo inayos ko na napakaganda, ito na yung kabuuan, tingnan. Wala naman. So kaya ang ilalagay ko sa caption ng bagong sara. Ayan, lalaban. Tapos pala, mga boss, naisara na natin yung daanan natin dito. So naisara natin yung daan papasok sa ating set. So tara, let's go. Hindi na tayo. Masakit para sa akin yung mga nangyayari, pero hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako kasi ang bilis ng mga pangyayari na from inayos mo
hanggang sa isinara mo. Halos nag 1 month lang pala ako dyan mga boss. 1 month na napakasayang alaala kasi gumanda yung pwesto, nakita yung ganda nung shop. Kung hindi lang talaga ni-renovate itong palengke mga boss, malamang hindi mag-aapektuhan yung bagong itanayo ko na shop na yon. So walang pupunta dun sa may-ari para bilhin yung pwesto, kasi hindi naman talaga bibilhin yung pwesto nung kilala ko kung hindi sila naapektuhan nitong pagre-renovate sa palengke. Alam ko hindi renovation pala yung palengke, kung tatayo sila ng bagong establishment dito mga boss. So makikita nyo dyan sa video mga boss, isinara na yun dating pamilihang bayan ng Guagua, binakuran na. Kaya yung bumibili ay nagmamadali ng lumipat kasi mababakuran yung kanyang pwesto. So yun lang mga boss, hanggang dito na lang siguro yung aking mensahe. Nag-ano lang ako ng aking saloobin dahil nga hindi biro yung pagod, tsaka hindi biro yung mga pangyayari. So kailangan lang maging matatag ni Boss G. Tuloy lang sa hamon ng buhay. Yun naman lagi mula nung nabibigyan ako ng mapagsubok, tinutuloy ko lang labanan. So maraming salamat po. Paki-subscribe nyo po sa aking YouTube channel, Boss G TV po. Maraming salamat mga boss.